So, ito ay part 2 ng usapang CFO. Ayan, nasabi ko na CFO ay kailangan natin talagang kumuha ng CFO certificate. Lalo na kung ikaw ay mayroong partner sa ibang bansa at gusto mo na siya makasama at gusto mo na mag-reunite doon or yung visa mo ay FRB. So, sa akin ay FRB yung visa ko. So, I need to have this CFO certificate. Kasi, ito ay kailangan natin pag mag-fill up din tayo ng e-travel. Ito ay mag-a-appear online. So, hindi tayo dito makalusot. Ayun. So, take note, bawal ang fixer. Fixer. Ayan. So, based sa experience ko, nung nag-counseling kami, sa day ng appointment namin, mayroong nag-share na siguro nagmamadali siya na mayroon na siyang certificate na galing sa CFO, so mayroong nagpeke sa kanya. And nalaman na lang niya, flight na niya, nasa ano na siya na magpa-flight na, I think, ngayon flight na niya, so nag-check-in siya siguro at nag-fill up ng e-travel kasi need natin required yan na fill up tayo ng e-travel, and then mayroon dyan pipindutin kung ano yung visa mo, kung visit ka ba doon or tourist ka lang or mag-reunite ka or mag-migrate ka sa ibang bansa. So, pipili ka doon. So, syempre, magma-migrate siya kasi andun yung asawa niya. So, pinindot niya yun. Dapat pala mag-green yan. So, una palang malalaman na natin na piki yung hawak natin na certificate. Kasi doon pa lang sa e-travel, yun yung natutunan ko sa pag-seminar namin. Sa pag-click mo pa lang, pag hindi na green, ibig sabihin, fake. Fake yung hawak natin na CFO certificate. So, yun. Note guys na bigyan natin ng time na pumunta ng CFO. Kung alangan kayo, baka may kulang o tanungin kung may parang hesitant ka ba na magmamadali na lang, magkuha ka na lang dyan kung sino-sino alam mo na dito sa Pilipinas, ang daming mga peke, maraming mga fixer na magbayad ka na lang, hindi ka na mag-seminar. Consider natin na pumunta talaga tayo sa CFO building or sa CFO counseling. Kasi guys, wala namang bayad. So, magbayad lang tayo 30 pesos, napakaliit lang na bayad. So, sa gagastusin natin at stress na maranasan natin kung mag-accommodate tayo or i-entertain natin yung mga fixer na yun, mga fake na yun na hindi naman siya nakakatulong, mahihirapan pa tayo lalo. So yun yung natutunan ko sa counseling, na pag piki talaga, on the spot, malalaman mo na talaga kasi hindi daw, sabi nung yung nag-counsel sa amin, hindi daw mag-green yung proceed. Yan. So doon siya na-alarm. So nalaman niya na piki. Yan, yun, sinil niya. So, okay, go on na tayo sa ating CFO. Ano ba yung step by step na gagawin natin pag andoon na sa CFO building? So, tayo kasi, natin, sa dami ng mga papel na nilakad natin, alam mo, parang na trauma na tayo sa mga ganito-ganito na, okay lang, baka kailangan, baka hanapan tayo ng ganito. Kalma lang tayo guys, kasi kung ano yung papel na dinala natin sa embassy, yun yung dadalhin natin. At mag-add lang tayo ng another ID, isang primary ID na iiwan natin sa baba kasi bibigyan nila tayo ng sariling access sa building na yun. So itatap lang natin yan. So una-una mag-login tayo doon sa login nila sa pinaka-entrance kasi mayroon namang tao doon na sasalubong sa atin kung anong gagawin. At alam na nila yan kasi building yan ng CFO, doon tayo papasok. And then, hahanapin na doon pa lang sa baba guys, hahanapin na yung original natin na passport at visa, titingnan nila yan, at yung ating basic na requirements. So, una-una, titingnan na nila doon yung original natin na passport at yung ating passport copy ng ating petitioner o yung asawa mo, kung sino nag-petition sa'yo na pupunta sa ibang bansa. Yun na yung una-una na titingnan nila doon sa baba. So, make sure na naka-prepare na yan. Pagdating mo doon, bibigay mo na, titingnan nila.
And then next, mag-login ka na, ano oras ka doon dumating, and then bibigyan ka nila ng ID. And then proceed ka na sa loob. Akyat ka na sa 9th floor. Yeah, 9th floor. And then, mayroon naman mag-a-assist doon pagpasok mo sa guard. Papakita mo ulit yung dala mong passport ng petitioner mo. Original guys, sana passport mo. Yan. Papakita doon and then titingnan nila. And then, mayroon siyang mga upuan. So, mag-upo ka lang doon. And then, mag-wait ka lang doon sa mga windows. Proceed ka na sa windows. Hindi na kailangan tawagin. Diretso ka na sa windows. Pag may bakante, diretso ka na doon. Ibigay mo yung hihingin nila sa'yo yung original mo na passport, original mo na marriage certificate, and original copy ng inyong petitioner o yung inyong husband. Copy ng passport or resident permit kung anong mayroon ka dyan. So yun, kasi para makita nila kung sino yung petitioner mo, i-check nila yan doon sa website na pinilapan mo online. So titingnan doon, and then sasabihin nila na i-check mo doon yung mga spelling, tama ba yung address, yung telephone number, yung email address na binigay mo. And then, pag wala namang kulang doon, ay sasabihin mo sa kanya na, okay, correct lahat. Kung meron kang babaguhin doon, sabihin mo meron kang baguhin. Tatanungin kung ano yung tamang spelling, tamang address ng yung partner o yung petition na pupuntahan mo. Yun lang, kung ano yung pinil up mo doon, yun lang din ang patitingnan sa'yo kasi i-confirm mo na tama lahat yung pinilapan mo doon. Kasi yun ang mag-appear sa website nila. So, bibigyan ka ng papel and then proceed ka na sa cashier. Yun lang, ganun lang guys, kadali. So, yung sa akin, ganun lang kadali. Mayroon lang konting correction doon. Tinanong nila kung yung saan yung permanent address ko. Tinignan niya. So, yung address na binigay ko dito sa Makati. So, in-ask niya ako kung hanggang kailan daw ako tumira doon o may plano ba ako i-give up. So, sabi ko may plano kami mag-give up pag tapos na yung anak ko. So, sabi niya, papalitan natin to, kailangan permanent address. Yung kung saan yung permanent address mo, sa province o sa saan. So, yun lang yung correction doon na binigay ko. So, and then after that, magbayad ka na sa cashier ng 30 pesos. And then, yung resibo, ibibigay nila after ng seminar or counseling. So, yun lang. And then, dahil yung appointment ko is 1 o'clock, so, ang aga kong dumating doon. Kasi, siyempre, pag first time mo, hindi mo alam, mas better na maaga ka. And then, ano pa ba? Mag-wait ka lang. And then, kung ano yung appointment mo talaga, doon mag-start yung counseling. But yung registration, kasi pag 1 o'clock yung appointment mo, may registration na 11 to 12:30. So, kailangan hindi ka lalagpas ng 12:30 kasi magko-close na yung registration. So, magwe-wait na lang to 1 o'clock para sa appointment time mo, doon na mag-start. So, much better talaga na may 1 hour tayo na advance para sa registration. Ayun. So, ano ba yung tinatalakay doon? So, ito lang yung i-share ko guys. Very common naman na tinatalakay doon paano protektahan yung sarili mo, paano ka makipag-adapt ng bagong environment pag sa ibang bansa ka na, and more doon kung ina-abuse ka, anong dapat mo gawin, sino yung tatawagan mo, ano yung mga rights mo, yun yung tinatalakay doon sa counseling na yan. And then after ng counseling, mayroong one-to-one tawag or one-on-one na interview ng counselor. So far sa amin na batch kasi 6 lang kami yung may visa na kinasal na talaga. So pag fiancé visa ka pa lang, iba rin yung sabay-sabay din sila or magkasama-kasama din sila. So depende din sa visa mo talaga na hawak yung mga kasama mo. So, may mga kasama ako doon na Spain, LA, Japan, and I think Switzerland, pero hindi ko siya nakausap kasi medyo malayo yung upuan niya. So, ako lang doon mag-isa na papunta ng Germany at meron akong katabi na papuntang Spain. So, yun. And so far, maganda ang aming interaction ng aming
seminars at marami tayong matutunan at ma-refresh tayo sa mga realidad na mangyayari pag andoon ka na sa ibang bansa. So, yun lang, parang in-aware lang tayo na we need to learn yung ano ko talaga, you need to learn the language of the country na pupuntahan mo. Kasi yun yung key na magkaintindihan kayo ng asawa mo o yung partner mo. So, yun talaga guys. And sa one-on-one naman, ang bilis lang namin, wala pang 5 minutes. At nakadepende talaga guys sa counselor nyo kung ano yung hihingin sa inyo na requirements. So sa akin, tiningnan lang yung passport, original, passport copy ng aking partner at marriage contract o yung marriage certificate. So wala na, yun lang ang tiningnan. And tinanong lang ako, ano katagal, si chinek niya, yun, lahat ipakakita mo talaga guys, yung original. So, wag tayong magsinungaling kasi malalaman din nila yan kasi may record yan sila. So, yun lang naman so far, yung mga maraming curious, maraming nagtatanong na hinanapan pa daw ng mga NBI, mga record sa police, ng mga partner. Hindi ko na alam yan kasi sinishare ko lang dito ay experience ko lang. Kasi minsan, mayroon namang counselor na napakadaming question at maraming hinihingi. So, depende talaga guys sa counselor na mag-interview sa inyo. So, sa experience ko, meron ako nakakausap doon na papunta siyang Japan. So, flight na niya this coming Monday. So, 5 days na lang. So, hindi niya nalaman na kailangan pala ng CFO. So, yun. Ito lang siguro ang ma-advise ko na nalaman lang niya sa mga vlogs. Sa mga vlogs na nanonood siya sa YouTube. So, that's why I always keep uploading about my experience, sa mga process, sa mga ganito. Kasi, ang laki ng tulong ng mga vlogger, guys. Lalo na sa mga ganitong mga situation, yung mga nag-a-apply, mga papel-papel. Dito din ako natuto sa YouTube channel. Nag-watch ako ng mga videos. Kasi, sa embassy naman, hindi naman lahat nakahimay-himay doon eh. Pag sinabi nilang court documents, certificate of finality. So, yun lang ang pagkaintindi mo. Court of certificate of finality lang. Eh, yung ibang certificate, hindi mo alam kung kailangan yun, yung ganun. So, sa mga vlogs talaga, at yun yung ano ko talaga, pino-force ko din yung sarili ko na mag-vlogs. Kasi maraming mararating yung mga vlogs natin, yung mga experience natin sa pagwalang CFO, pag-apply ng visa, paano yung legalize, paano yung apostilled. Ang daming naguguluhan, lalo na pag litong-lito ka na at hilong-hilo ka na sa mga papel na nilalakad natin. So, yun. Basta yung mga dadalhin natin ay yung original and be honest. At kung mayroon silang hihilingin sa inyo guys na wala ka, it's okay to explain. Hindi ka naman nila papagalitan. And baka i-consider din nila, bibigyan ka ng certificate kung wala kang ganito na hinihiling nila. So, explain mo lang para maintindihan nila. So, yun lang guys, yung aking ma-share for today about CFO, step by step, anong gagawin, at anong mga kailanganin. At sa mga gustong magtanong, clarification, question, you can comment below. Sasagutin natin yan ayon sa ating experience. So, and thank you sa mga nanonood sa aking videos, sa aking YouTube channel. At patuloy tayo manonood guys, mag-support sa aking YouTube channel. And soon, i-share ko sa inyo yung buhay sa ibang bansa o sa Europe. So, yun na yung ating next video. Maybe, ayan, mayroon na tayong time na mag-videos na after ng long travel. So, yun yung i-share ko sa inyo guys. And my next video, i-share ko sa inyo guys, kung kailangan ba yung report of marriage sa CFO certificate. So, watch this in my next video. Bye! Thank you so much for watching and see you in my next vlog.